Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob niya sa atin upang tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Sa ating panimula po, tayo po muna ay sumandaling umawit para sa Panginoon. Papuri para sa Kanya. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Singing praise the Lord, 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 singing praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay bumangon at unahin kayo, O Diyos. Hiling namin muli ang inyong paggabay sa amin upang ang pag-aaral namin ito ay hindi masayang. Malaman namin, Panginoon, kung ano yung bagay na dapat namin pag-igihan. Ano pamumuhay yung dapat namin ipamuhay, O Diyos. Salamat sa inyo, O Diyos. Tulong ng Banal na Espiritu, kayo po ang sumama sa amin. Maunawaan namin ang aming mga pag-aaralan at ang mga salita ninyo, Panginoon, ay yumaman sa aming mga buhay. Magrema, Panginoon, at may pamuhay namin. Salamat po sa inyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus.
Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang pag-aral ng kanyang mga salita. Salamat sa Diyos. Pag-aaralan po natin ngayon ay manggagaling po muli sa Beatitudes. Nung nakaraan ang pinag-aralan natin ay Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ngayon naman ang pag-aaralan natin ay sa verse 6. Mateo chapter 5 verse 6. Basahin po natin sa English at Tagalog. Mateo chapter 5 verse 6. Sabi dito sa English, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sa Tagalog po, mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Salamat sa salita ng Panginoon. Ngayon, napakasimple lang ng sinasabi ng Panginoon dito sa verse 6. Na mapalad yung lahat ng nauuhaw at na gugutom sa katuwiran at sila ay mapupuno nito. Sila ay mag-filled. Sinasabi ito ng salita ng Diyos na yung to hunger and thirst for righteousness ay yung pagkakaroon ng talagang malalim na desire. Kapag tayo ay nagugutom sa isang pagkain, gagawin natin ang lahat ng bagay to be able to get that food. Kapag ikaw ay nasa labas ng iyong tahanan, meron kang lakad, at ikaw ay gusto mong kumain sa isang fast food restaurant, ano yung mga dapat natin gawin? Hindi yan agad-agad na kukuha, no? There must be steps to be able to prove na ikaw talaga ay gutom at talagang gusto mo kumain sa lugar na yon. Ngayon, uso ngayon yung kiosk na dipindot. No? Tapos doon ka muna mag-order, saka ka pipila, at habang naantay mo yung pila, dumating ka na sa punto na ikaw na ang susunod, so doon ka na magbabayad. At pagkatapos mo magbayad, hindi pa agad makukuha yung pagkain. Hintay ka muna ng onte, saka mo makukuha yung pagkain. There are steps, no, sa fast food restaurant na dapat mong sundin para makuha mo talaga yung pagkain. Para mapatunayan mo talaga na ikaw talaga ay gusto mong kumain doon sa lugar na yun at ikaw ay gutom na gutom. At minsan pa nga, habang matagal yung paghihintay, habang matagal yung proseso, no, pagpaganda na paganda yung restaurant, pa high-end ng mas high-end, mas maganda yung resulta naman. No? So, masarap yung pagkain, mas maganda yung quality ng pagkain. Ngayon, balik tayo dito. Ganun din naman sa when we thirst and hunger for righteousness. Hindi ito yung one time na isang araw lang na gagawin mo, tapos panghabang buhay, ikaw ay righteous. Makita natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga susunod na ating pag-aaral ngayon. Pero tignan muna natin, ano ibig sabihin ng righteousness? Ano yung pagiging matuwid sa Tagalog? No? Ang pagiging righteousness ay, righteousness means two things. Is to be righteous, and to do righteousness. Dalawa po yun. Maging matuwid at gumawa ng matuwid. Sa pinakasimpleng terms, to be right and to do right. O kaya, to be good or to do good. Hindi lang maging matuwid, kundi gumagawa rin ng matutuwid na bagay, katuwiran. Ngayon, ito ang problema. Sa Roma chapter 3, verse 10, alam natin yung versikulo na ito. There is none righteous. Walang matuwid, wala ni isa. No? Sa Mateo chapter 19 verse 17, there is none good, no, but one, that is God. Wala daw mabuti maliban sa Diyos. No? Sa Romans 3:23 naman, we have all come short of the glory of God. Di nakaabot sa kalwalatian ng Panginoon ang lahat ng tao. So anong silbi ng pagtahanap natin o pagkagutom at pagkauhaw natin sa katuwiran kung hindi rin naman pala tayo matuwid? O
o hindi rin naman tayo, wala tayong kakayanan para maging matuwid. Ngayon, ang magandang bagay doon, dahil ang Diyos ay matuwid at perpekto, even though ang mga tao ay walang kakayanan para maging matuwid. Kahit nasahan natin yung pagiging matuwid, in our own strength, wala tayong magagawa. Hindi natin kakayanin maging matuwid. Pero kahit gano'n ang katotohanan, balik tayo dun sa sinasabi sa Matthew 5 verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Tinutugunan ng Panginoon yung ating kauhawan at kagutuman sa katuwiran. Hindi naman talaga tayo natural na righteous. Hindi naman tayo naturally. Our human nature is not naturally righteous. Pero once na makita ng Panginoon na tayo ay talagang gutom na gutom at uhaw na uhaw, nagnanasa ng talagang pamumuhay at paggawa ng katuwiran, to be able to live a righteous and do righteous, at able to live in righteousness, doing good and being good, pinupuno iyon ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, blessed are those who hunger for thirst, for they will be filled. Pinupuno ng Panginoon yung ating hunger, yung ating gutom, yung ating kauhawan sa righteousness. Ngayon, butuin muna pa tayo dyan. Meron tayong ilang mga dapat na maintindihan pa. Hindi lang tayo nagugutom at nauuhaw, kundi sinasamahan din dapat natin ito ng pananampalataya. Meron kasing nagugutom at nauuhaw pero hindi naniniwala. Ano yung itsura nun? Balik tayo dun sa fast food chain. Merong mga taong ganito na parang sa fast food chain. Order ka, pero isipin mo, baka wala naman silang ganito eh. Alam mo kung ano yung kinakagugutuman. For example, gusto mo ng manok, fried chicken. Di ka pa nga umorder, di ka pa pumipindot dun sa kiosk na touchscreen. Inisip mo na agad, baka wala silang manok eh. Iba na lang. Baka wala naman silang available na gusto ko eh. Di ka pa nga nakapindot, di pa hinahanap. Nagdududa ka na agad. May ibang ganun na Kristiyano na alam nila na gutom sila sa katuwiran, o kaya ay medyo gutom sa katuwiran. Kasi hindi gano'n pinagbubutihan eh. Sinasabi nila na sila'y gutom at uhaw sa katuwiran, uhaw at gutom sa righteousness, for righteousness. Pero duda na rin naman. Hindi sila naniniwala, nananampalataya talaga ng lubos na sila ay pupunuin ng Panginoon. Lalo na sa mga walang pasensya. Talagang hindi makapaghintay sa Panginoon, hindi marunong maghintay sa pagkilos ng Panginoon, pagpupuno ng Panginoon, ay wala talagang mapapala po iyon. Katulad ng isang sinabi ko sa inyong ilustrasyon, hindi pa nga umu-order, sumusuko na agad. Hindi naniniwalang mayroong fried chicken. Kailangan, mga kapatid, when we hunger and thirst for righteousness, we need to have faith na talagang tutugunan tayo ng Panginoon. Kasi kung wala tayong pananampalataya na pupunuin talaga tayo ng Diyos sa ating kagutuman at kauhawan sa katuwiran, kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo tutugunan ng Diyos. Bakit? Hebrews 11:6. It is impossible to please God without faith. Without faith, it is impossible to please God. So, yung isang tao na talagang uhaw na uhaw at gutom na gutom sa righteousness needs to have faith. Manampalataya na talagang pupunuin siya ng Panginoon. Amen po ba? Sunod, balik tayo dun sa righteousness. Ang righteousness ay hindi ito isang bagay na isinusuot. Righteousness ay ipinapamuhay. Hindi lang sinusuot at dala-dala yung righteousness. No. Katulad nga ng sinabi kanina, tayong mga tao ay hindi naman talaga naturally righteous. Ang magandang bagay dyan, ang Panginoon, ginagawa tayong matuwid.
tina-transform yung ating buhay mula from the inside out. We are being transformed to be righteous. Ngayon, totoo, nung tayo ay napapalataya sa Panginoon, inari tayong ganap ng Diyos. Inari tayong matuwid ng Panginoon. Nung tayo sumampalataya sa Kanya, nung tayo sumampalataya sa Panginoon, titignan tayo ng Panginoon na mga matutuwid. Nung hindi pa tayo sumasampalataya sa Panginoon, ang pagtitignan tayo ng Panginoon, tayo yung mga patay. Pero ngayong tayo sumasampalataya na sa Kanya, ang tingin siya sa atin ay matuwid. Pero kahit tinignan tayo ng matuwid, titignan tayo ng Panginoon matuwid, there are still imperfections in our lives. Kaya nga may danger yan mga kapatid, yung mamuhay lang tayo na alam nating matuwid tayo, no, na hindi lang tayo yung gumagawa na mabuti. Kine-claim lang natin na matuwid ako, matuwid. Matuwid naman talaga ako pero wala namang nakikitang mabuting gawa. May danger po yan Yung iba kasi masyado lang ine-emphasize na sinabi ng Panginoon, matuwid ako. Merong danger yon. Ano po yung danger nun? Baka mamaya, kaka-stress mo sa bagay na iyon, hindi mo na pala talaga nagagawa yung pagiging matuwid. Tandaan natin mga kapatid, dalawang bagay ang pagiging matuwid. It is to be righteous and to do righteous. Maging mabuti at gumawa ng mabuti. Yung isa ay status, yung isa ay action. Yung problema, yung iba, status lang yung dala-dala. Sinasabi lang nila, sinabi ng Panginoon, matuwid na ako, hindi ko na kailangan gumawa ng mabuti. Kapag ganun yung kanilang pamumuhay, napakalaki ng tsansa na magkasala pa din, gumawa ng mali, bumuhay ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ganun din po pag yung isa lang yung pinafocus. Kapag doing righteous lang yung kanilang focus, hindi maging righteous. Pag doing righteous lang naman din ang pinafocus, ito po yung problema dyan. Baka maging masyadong self-righteous. Bakit problema? Hindi ba mabuti yun, Pastor, kapag gumagawa ng mga bagay na magpapakita na ikay matuwid? Hindi ba mabuting bagay yun? Mabuti naman yun. Ang problema ay kapag yun lang yung kanilang ginagawa. Bakit? Anong masama doon? Kapag tayo ay nakafocus lang sa gawa na gumawa ng katuwiran, it may cause you to be self-righteous. Bakit? Ang isip kasi ng tao na gano'n ay ganito. Kailangan kong gumawa ng ganito para maging matuwid. Kailangan kong magtapon ng basura araw-araw para maging matuwid. Kailangan kamayan ko yung aking kapatid araw-araw para maging matuwid. Pag hindi ko nagawa ito, impyerno na ako agad. Nagigets niyo po ba yung aking sinasabi? At alam mo pang pinakamalala po dyan, hindi lang sila nagiging self-righteous. Nagiging pa sila, judgmental. Kapag nakita nila yung tao na hindi ka nag-pray kanina umaga, impyerno ka na. Naku, hindi ka matuwid. Brother, sister, hindi ka nag-tithes. Ay, hindi ka matuwid. Ay, brother at sister, hindi ka nagbigay sa church. Ay, hindi ka matuwid. Ay, brother at sister, hindi ka nagsimba. Ay, wala, impyerno ka na. Yun naman yung problema. Meron pagdating sa self-righteousness, ang unang pumapasok sa kaisipan ko, yung mga Pariseo na sobrang legalistic. Kapag nakakita sila ng tao na Hudyo o kaya sa panahon ngayon, mga Kristiyano, mga leader na legalistic nakita ng gano'n, ay wala na, impyerno ka na, magsisi ka sa Panginoon, ganyan. Bakit masama yung mag-focus lang sa paggawa ng katuwiran? Nakakalimutan kasi natin mga kapatid, yung isa pang katotohanan na ganito, na to be able to be righteous, kailangan sumampalataya tayo sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi dito, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Basahin ko na nga lang rin po sa Tagalog. 2 Corinto chapter 5 verse 21. Sabi ito sa Tagalog, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngulit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid
Because of Jesus, kaya lang tayo matuturing na matuwid. Imbis na tayo yung ituring na makasalanan, kinuha ng Panginoon lahat ng kasalanan natin. Siya yung dumanas ang lahat ng kaparusahan ng kasalanan. Kumbaga nagkaroon ng exchange. Nung ang Panginoon Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng exchange. Yung katuwiran niya, His righteousness, napunta sa atin, dahil tayo sumampalataya sa Panginoon, and our sin ay napunta sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, anong ginawa mo dun? Ikaw ba ay nagtapon ng basura, saka lang napunta yung katuwiran, yung kasalanan mo napunta sa sa krus ng Kalbaryo bigla. Dahil lang yun sa Panginoong Jesus. Kung hindi dahil sa Panginoong Jesus, hindi tayo magiging matuwid. It's because of Jesus. That's why we are called righteous. Hindi dahil sa mabubuti mong gawa. Ngayon, ulitin ko po, paulit-ulit tayo sa ganito dito sa morning devotion. Hindi porket sa Panginoong Jesus nanggagaling ating katuwiran na hindi na tayo gagawa ng mabuti. When we have been called righteousness, nung tayo inari ng matuwid, nung tayo sumampalataya sa Panginoon, magbubunga naman ito ng mabubuting gawa. Doing righteousness. After being called righteous, you have now the power to do righteous. Amen po ba? So magkasama yung dalawang yan, hindi pwedeng magkahiwalay. Yun po ang righteousness na dapat nating tandaan. Ngayon, hindi tayo kailangan mag-alala. Baka sabihin ng ilan ay napakahirap naman yan, Pastor. Parang hindi ko ata kakayanin yan. O baka mamaya magkamali ako kasi merong mga dangers pala pag namumuhay ng maling thinking pagdating sa katuwiran eh. Meron palang tendency na magkamali ako. Ito lang po napakasimpleng paraan para hindi po tayo malayo sa pamumuhay ng isang pamumuhay ng matuwid. Sa Biblia, merong isang example na napaka-perfectong example kung paano makapamuhay ng matuwid. Being righteous and doing righteous. At isa lang po yon, ang Panginoong Jesus. Nung ang Panginoong Jesus ay narito sa lupa, ipinakita niya yung pamumuhay ng isang matuwid na tao. Matuwid in status, righteous in status, and righteous in action. Pinakita yan ng Panginoon. Christ, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 13, Christ Jesus, who of God is made unto us righteousness. 2 Corinthians 5:21, the righteousness of God in Him. Tinutukoy doon ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang masaya niyan ganito mga kapatid. Inuutos ng Biblia na mamuhay tayo katulad ng Panginoong Jesus. Teka lang, Pastor, parang hindi ko ata kakayanin yan eh. Blessed naman ako sa pamumuhay ng Panginoong Jesus, pero parang hindi ko kakayanin yun mga kapatid. Simula nang sumampalataya tayo sa Panginoon, binigay na ng Panginoon sa atin yung kakayanan upang makapamuhay ng katulad sa pamuhay ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. To be blessed, hindi mo lang dapat dinedesire yung maging matuwid, kundi dinedesire mo din yung gumawa ng mga matutuwid na bagay. Hindi mo lang ninanasa, hindi ka lang gutom at uhaw sa pagiging righteous, kundi gutom ka din at nagnanasa, uhaw na gumawa ng righteousness. To do righteous. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Ang problema po kasi, may mga tao na pumahanap lang ng mga, ang nasa lang kaunting righteousness. May mga tao na ang hanap lang ay parte lang ng righteousness. At kapag nakuha nila yung parte na iyon, magiging maayos ang kanilang pakiramdam, ma-feel nila na, matuwid ako. Mula dun sa isang kagarampot na parte ng righteousness, okay ako, matuwid ako sa harapan ng Panginoon. Which is wrong.
Parang ginagawa nating droga ang katuwiran pag gano'n. Na putol-putol lang. Putol-putol, karampot lang. Para lang ma-feel good lang ako, para lang gumaan yung pakiramdam ko. Kahit karampot lang. Hindi ko kailangan ng kabuuan, kahit karampot lang, no? At kapag masama yung pakiramdam ko, parang feeling ko masama ako, no? Is karampot lang ulit. Ginagawang droga ang katuwiran, mali. Mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon na pinagpala dito, blessed, mapalad, hindi yung mga tao na uhaw lang sa kaunti, no? Hindi yung mga tao na kauhaw, yung gusto lang yung kaunting parte ng katuwiran, no. Yung lahat ng sinabi ng Panginoon dito na blessed at yung napupuno ay yung talagang nagnanasa, gutom na gutom at uhaw na uhaw sa kabuuan ng katuwiran. Actually nga, maliit na righteousness ay hindi pwedeng matawag na righteousness. No? Kasi hindi yun yung 100%. It is not pure righteousness. Kung makikita nga natin dito sa ini-imply ng verse, now, blessed are those who hunger for and thirst for righteousness, for they will be filled. Makapuno ba yung kagagarampot na righteousness? Makapuno po ba yun? Hindi nga makapuno yun eh. Bakit? Kasi yung mismong sisidlan, hindi naman righteous. Imagine nga, kahit sabihin natin, itong figuratively, ito yung maliit na righteousness. O, pwesto mo, kahit saan mo pa yung pwesto yan, hindi niya mapupuno yung buong katawan. Yung buong sisidlan. So, yung sinasabi ng Panginoon dito na blessed ay yung talagang uhaw na uhaw at gutom na gutom sa kabuuan ng pagiging matuwid. Hindi lang unti-unti. All righteousness. Pure righteousness. Amen po ba? Yung sinasabi ng Panginoon na blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Kapag nakita ng Panginoon na talagang gusto mo maging makapamuhay at maging matuwid talaga ng totoo, pupunuin ka naman ng Panginoon. Yun naman na maganda sa Panginoon. Kaya sinasabi rin ng Panginoon na blessed are those who hunger and thirst. Kasi once na makita ng Panginoon, ikaw ay talagang gutom na gutom at uhaw na uhaw sa katuwiran, to be able to live a righteous life. Hindi naman din bibiguin ng Panginoon ng mga tao yun. Talagang pupunuin niya ang lahat. He will satisfy our hunger and our thirst. Ngayon, tandaan natin mga kapatid, hindi ito one time, big time. Sabihin ng ilan siguro sa isang buwan na ito, magiging hunger and thirst ako para yung 10 years ng buhay ko, righteous na ako. Hindi po yun one time, big time. Ito ay araw-araw. Hanggat gumagalaw yung laman na ito, may channel pa rin ang kaaway o meron pa rin means pa rin ang kaaway para tayo ay tuksohin at pabagsakin. Hanggat gumagalaw yan, mga kapatid, hanggat mainit-init pa yan, meron pa rin chance na tayo ay sabihan ng kaaway, magkasala. Tumalikod ka na sa Panginoon. May chance pa rin na tayo ay bulungan ng kaaway. O kahit nga rin ito mismo yung bumubulong sa atin Yan. May chance pa din. Kaya hindi po to one time. Yung hunger and thirst ay hindi one time, big time. It must be every day, every moment. We hunger. Hanggat buhay po ito, huwag tayong titigil na magnasa sa katuwiran. Amen po ba? Hanggat buhay na buhay yan. Pwede pang bulungan o pwede pang mag-react. Magnasa palagi tayo mga kapatid. We need to nurture our spiritual life every day. Ang maganda lang po kasi niyan mga kapatid. Baka iniisip nyo, mahina pala yung espiritu, kailangan pala araw. Hindi. Kailangan kasi nating labanan ito mga kapatid kasi lumalaban din po yan. Hindi lang yan dormant. Lumalaban din po yan. Pinipilit niyan na bumalik ka sa dating pamumuhay.
Kaya tayo naman na pinupuno ng Espiritu ng Diyos ay kailangan lumaban din. This is an ongoing warfare. Kailangan yung sundalo na lumalaban palaging ma-refresh, ma-replenish, mapainom, no? Mapakain para mas lalong makapaglaban. So our spiritual life must always be constantly hungry and thirsty for righteousness. Kapag lagi tayong uhaw at gutom para sa katuwiran, lagi naman din tayong pupunuan ng Panginoon at hindi makakalaban tong laman natin. Amen po ba? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hunger and thirst for righteousness. Kapag tayo ay nagutom at nauhaw sa katuwiran, para sa katuwiran, pupunuin naman tayo ng Panginoon. That's why we are called blessed. Inulit ko po mga kapatid, hindi to one time, big time. Every day we must hunger and thirst. We must pursue righteousness to be able to be filled by God sa araw-araw hanggang sa makarating tayo sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Bago ko magtapos, no? Alam ko mag-overtime ako ng onte at nag-overtime na nga po ako. What do you really hunger? Saan ba talaga tayo nagugutom? Does our actions show your hunger? Saan ba talaga tayo nagugutom? Are you hungry for God? Are you hungry for righteousness? Or are you hungry for the world? Kasi mga kapatid, ano yung itsura ng taong gutom? Yung gusto nang kumain. Ano yung ginikilos niyan? Sa panahon na siya'y gutom na, naghahanap ng pagkain. Ganon din po sa ating mga gutom sa Panginoon. Kapag tayo gutom sa Panginoon, gutom na gutom at nagnanais talaga ng katuwiran, we do everything that we need to do to be able to pursue, to receive righteousness. Ganon din naman sa gutom sa mundo. They do everything that they can to be able to get the world. So, ang tanong, what are you hungry for? What are you thirsty for? Saan ka talaga gutom? Saan ka talaga nauuhaw? Are we hungry for righteousness? Or are we hungry for worldliness? We need to check ourselves. Check natin ang ating sarili. Saan ba nga ba talaga ako nagugutom? Kung gutom ako para sa katuwiran, ang aking bang pagkilos ay nakikita? Ang aking bang kagutuman sa katuwiran ay nakikita sa aking pagkilos? O ang aking kilos ay ang nakikita sa aking kilos ay kagutuman para sa mundo? Let us cleanse our motives, mga kapatid. Magpa-correct tayo sa Panginoon. Pero tandaan po natin, huwag kayong mag-alala. Dahil katulad sinasabi sa Matthew chapter 5, verse 6, Blessed are those who hunger and thirst, for they shall be filled. Amen? Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. O Diyos, hinihiling ko po, Panginoon, kaming lahat, fill us with your righteousness. Panginoon, tuwid niyo kami kung kami ay merong maling kaisipan, maling perspective, o gutom kami sa mga bagay na hindi naman kanais-nais. Help us to redirect our hunger and thirst. And may we be hungry and thirsty for righteousness, for you, O God.
Sa panahon na masumpungan nyo na kami ay totoong uhaw na uhaw at gutom na gutom sa katuwiran at para sa inyo, O Diyos. Inaasahan namin ang kapunuan na nanggagaling sa inyo. Salamat po sa inyo, O Diyos. Natas ko po sa inyo ang bawat isang naririto. Nakikita nyo ang kanilang puso na uhaw, na gutom para sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Fill them right now in the name of Jesus. Saan man sila naroroon, Panginoon, marahil yung iba'y pumabiyahe, iba'y may ginagawa ng preparation para sa araw na ito. But right now, in the name of Jesus, fill them in the name of Jesus. Right now, feel their hunger, feel their thirst in the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, fill them with their fresh infilling from the Spirit. Yes, oh God. Hallelujah. Salamat sa inyo. Yes, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Makapamuhay kami, Panginoon, katulad ng Panginoong Jesus, who lived His life here on earth, full of righteousness, being righteous and doing righteous. Salamat sa inyo, Panginoon. Nawa ang mga aral ninyo, O Diyos, ang magdudot sa amin para maging maligaya, magalak, O Diyos, maging masaya, dahil mapalad kami, Panginoon, na nag-uhaw at gutom na gutom sa katuwiran. Hindi namin kailangan masamsamang lahat ng bagay sa mundo para masabi namin na kami ay blessed. Kailangan lang namin na sumunod sa inyo, Panginoon, at magnasa na makapamuhay ng matuwid. Then we can say, we are blessed. We are blessed because of you. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo itong sasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Bati po ang bawat isa na narito. Saan man po kayong lapalop ng bansa, no, kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Sa mga nagpre-prepare, mga biyahe, ingatin po kayo ng Panginoon. Samahan po kayo ng Diyos. Saan man po kayo magpunta. Ano man po ang inyong gawin. God bless po muli sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po. Bago po makalimutan, magkakaroon po ulit ng kahapon ay anniversary po yung isa sa pinakamalayong church natin sa Taiwan, ang Hualien. Ang susunod naman po na anniversary ay sa Shulin. Niling ko po ang bawat isa ay isama niyo po ito sa panalangin. Dadako po ang Pastor Joseph kasama ng kanyang pamilya sa lugar ng Taiwan, no, para magamit ng Panginoon, makapaglingkod sa lugar ng Shulin, Taiwan. Ating church doon sa DFC Shulin. Panalangin po natin yon, sapay-sama po sa panalangin, no, na kumilos ang Panginoon, sila'y mapalakas at ma-encourage. Ganun din po sa magkakaroon din po ng pinakaunang youth gathering sa Taiwan ditong darating na November. Pakisama po sa panalangin na ang gathering na iyon ay maging simula ng marami pang mga gathering ng mga kabataan. Kasi ngayon po, dumadami na po yung mga kabataang Pilipino, mga foreign exchange students na Pilipino sa Taiwan para mag-aral at makapagtrabaho. Kailangan din nila ang Panginoon. Hindi nila alam yung mga unbeliever na iyon ay kailangan din nila ang Panginoon at sila ay kakatagpuin ng Panginoon sa lugar ng Taiwan. Kaya isama niyo po sila sa panalangin. At i-invite ko po yung mga youth na naroroon at nakikinig ngayon sa Taiwan. Sumama po kayo. Kailangan niyo po yun. Kaya God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be all the glory. See you po.